Hello everyone, welcome to the second day of our Table Talks. This Good Friday, please join me in welcoming Pastora Erica and Pastor Wes as we discuss our topic for today. Our key topic for today for discussion is regarding the price of Judas' betrayal. Alright? So siguro let's get on to it. Pastor Wes, bakit nga ba binetray ni Judas si Jesus? So I think that's one of the biggest questions. The story of Judas is one of the stories sa Bible na parang mystery, no? Kasi mystery in the sense na dinestin ba siya ng Lord na magbetray? Ano ba ang nangyari dito kay Judas na to, no? Because Judas, if we know yung ating Bible, if we're going to read it, no, makita natin is part of the 12 original disciples ni Jesus Christ. Now, knowing Jesus, sabi sa Bible na pinag-pray niya na mabuti kung sino itong kanyang mga magiging disciples. And Judas is one of them. Ano to parang build up doon sa yung ano sa mga libro, sa mga TV series, sa mga movies, may building ng character, no? And Judas is yun. May mactic, kumbaga. Oo, no? So isa din to si Judas na binild yung character. Although at times makikita natin pa konti-konti snippets nung kung sino si Judas, ano. Makikita natin that sa Bible that Judas is actually the treasurer nung grupo ni Jesus, ng ministry nila, no? But Judas, although siya yung treasurer, siya din ay, sabi sa John, siya ay nangungupit. Jupit. Hindi lang Judas, Jupit din. Ayos yun, no? So, we could see dito sa pinapakita sa atin ng Bible that Judas is a very flawed character. No? Very flawed. Nangungupit. Alam kaya ni Jesus yun? Of course. Naalala ko yung story sa John na yung babae nag-offer, nag-break ng alabaster jar niya, ng mamahaling perfume. Ano sabi ni Judas? Si Judas lang yung nagsalita. Ano sabi ni Judas? Mukhang nasayang tong binigay na to. Kung binenta na lang niya at binigay yung pera sa mga mahihirap, yun kala mo, tunog noble, no? Ang katotohanan, si Judas kumukupit doon sa treasury nila, no? So, dito makikita natin na Judas is self-centered. Yes. Very self-centered. Kasi, hindi niya naintindi yung ministry. Siguro, nung nagtanong si Jesus nung papakainin nila yung 5,000, baka tinignan niya si Judas, magkano pera natin? Pero laman ng yung treasury box. Pinitik-pitik na ni Judas, so medyo ninervous-nervous na siguro si Judas. But you see, ito yung character ni Judas. Flawed character, mahilig sa pera. No? Pero bakit nga ba binitray? Because we could see that Judas has this selfish attitude. Selfish attitude. No? Ang walang ibang mahalaga sa kanya, kundi yung kanyang sarili. No? Siguro, isa na rin doon, nakadagdag doon is that may picture si Judas ng kung sino dapat yung Messiah. Kasi sa mga Hudyo, meron silang picture na gano'n, At iniisip niya na it's a political Messiah. That's why, ang sabi sa Bible, they were ready to make Jesus their king, no? But nung nakita ni Judas na itong si Jesus is not willing to be their king. In fact, willing pa siyang mamatay. Sabi siguro ni Judas, patay tayo dito. Kasi siguro inisip ni Judas, pag ito naging hari, malamang maraming pera ako makukuha. So there was this expectation kay Jesus that was not met sa eyes ni Judas. No? And it's na gusto nila talaga magkaroon ng freedom from the Roman rule during that time. Yes. So could it be that out of his frustration, kaya niya binetray si Jesus? Maari. No, maari. Kasi nga, iniisip niya, pag ito, si Jesus naging hari, Department of Finance na ako. Mas malaki na ako rakot ko. Kasi sa Department of Finance na ako malalagay. No? Na-frustrate siya kay Jesus. Knowing that Jesus, paulit-ulit during the latter times nung ministry, nung buhay ni Jesus, paulit-ulit sinasabi ni Jesus that He is going to die. Doon na nag-set in
kay Judas na, mukhang hindi mangyayari itong pinapangarap ko. Mukhang wala ako mapapala dito kay Mali ako na Jesus. sinalihang grupo. Parang ganun. Mali ako na sinalihan na grupo. Maling partido ba yun? Maling partido. Maling partido? No? So, yun kagad no? So, maari yun. A mix of everything. Selfishness, yung mga pangarap niya na hindi, nakita niya parang nagka-crumble, tapos itong leader nila na parang, bakit yung ganyan? Ano to? Bakit gusto niya mamatay? So, 'di ba, we know that in the Bible, si Judas was paid 30 pieces of silver. So, ano naman po yung kumbaga, is it a symbol yung 30 pieces of silver na yon? Or may iba ba siyang, may meaning ba yon, Pastor? Alright. Sa Bible, makikita natin that every detail doon, merong gustong sabihin ang Panginoon. And the 30 pieces of silver na price ni Jesus, na pinag-agrihan ni Judas at nung council, is not an accident. Ano ba to, Pastor? Is it a big money? So, sa Exodus 21 verse 32, ito yung ibabayad mo doon sa master. Kunwari, meron kang alagang hayop. Tapos, napatay niya yung slave mo. Yung 30 pieces of silver ang pambayad mo doon sa master. Compensating yung pagkamatay ng kanyang slave. Parang Danius Pervicius. Yes, danyo siya. Okay. So, parang napakaliit naman pala nung value. Yes. So dito, again, it's not an accident. Dito pinakita that Jesus was treated as a slave. Yung pinakamababang posisyon. He was treated like that ng Jerusalem Council and even sa mata ni Judas. He thought it was enough. He thought it was enough. No? Sabi ni Paul sa Philippians that si God did not consider it robbery. That na kinuha niya kunin niya yung glory sa Panginoon. But ang ginawa niya, He took on the form of a slave. So talagang slave si Jesus, even doon sa point na siya ay pinagkalulo. It was a messaging telling the world, Jesus came as a servant sa atin. Remember, si Judas, ang hinahanap niya is king, ruler. Pero makikita mo doon sa binayad sa kanya, ang tingin niya na kay Jesus, slave. Hindi ka na king. Tama lang yung presyo sa'yo, slave. Kaya siya tumanggap ng 30 pieces of silver. Grabe, no? Unknowingly, meron sila na fulfill na prophecy sa Zechariah 11:12-13. Actually, ang galing nung prophecy doon because 30 pieces of silver din ang pinambayad to binanggit doon, na ipambibili ng potter's field. No? And yun na nangyari. Nung binitray ni Judas si Jesus, nung binalik niya sa priest, yung 30 pieces of silver, kasi na-convict na siya mali yung ginawa niya. Binalik niya, ang ginawa nung priest, sabi nila, blood money to. Hindi to dapat ibalik sa treasury. Anong ginawa nila? Bumili sila ng field. At tinawag nilang potter's field. Fulfilling the prophecy sa Zechariah. Wow. No, Grabe. Ang ganda nun. It's not a coincidence. Yes. It's really something, it's part of a divine plan of Jesus. No? Yun talaga yun Alam mo, minsan magugulat ka sa Bible when you study the Word of God. The details there are very, very wonderful pag inaral mo. Kasi it points to something. No, merong messaging, merong sinasabi ang Panginoon sa bawat page ng Bible. Nakakatawa si Lord. Praise God. Pero di ba, Pastor, si Judas was there when yung si Jesus nagpe-perform ng miracles. Alam mo, nakita niya lahat ng miracles si Jesus. Bakit niya pa rin naisip na i-betray si Jesus, even parang seeing firsthand lahat ng miracles ni Jesus? Sometimes talaga pag yung tao comes to God with a selfish intention, maling intention,
may ginagawa na ang Diyos na maganda, ang iniisip mo pa yung sarili mo. Ang iniisip mo, paano ba mapapala ko dito? Ano ba makukuha ko dito? And that's very sad. No? Minsan, kahit sa ministry, may ganun. No? Yung kapatid, masigasig. No? Yung kapatid, no, masipag sa ministry, pero meron palang hidden agenda. At nung hindi na makukuha yung kanyang hidden agenda, na nakikita niyang hindi na makukuha, biglang mawawala or kung ano man yung kanyang gagawin. Ano. Nakakalungkot. And yun, ang tanong dun is, hindi ba alam ni God yun? Alam. Pero bakit kaya inalaw? Bakit kaya inalaw ni God? Nakaka-ano lang din, Pastor, isipin, Melvin, that right now, in this modern time and age, we can still relate to Judas. Na sometimes nga, yung heart natin is prone na maloko, ma-deceive ng kaaway. So, this time, we can really reflect on what are our motives when we serve God or when we go to church, when we do good things, when we serve inside our church or in our communities. This is something that we have to reflect on every day. Am I becoming like Jesus or am I becoming like Judas? Napakagandang i-reflect nito itong panahon na to. Yes, no. And makikita mo 'yan, no, sa iyong sarili. No, why are you serving the Lord? Why do you do what you do? Is it for personal gain or is it for the glory of God? No? Lalo na pag ang pinapagawa ng Lord is it takes a lot from you. As we know, sa paglilingkod sa Panginoon, may sacrifices. Ano? A lot of sacrifices. So, pag nakita mo na yung sacrifices, parang ang daming sacrifices na binibigay ko sa Lord pero wala akong gano'n nakukuha in return. Nako, diyan na mag-activate yung pagiging selfish. No? Nakakalungkot kay Judas is all this time, yung 11 disciples, they had a very personal encounter with Christ. A real encounter with Christ. Even Peter denied Jesus 3 times na pag-uusapan natin sa bukas. But si Peter, hindi naman niya ginawa yung ginawa ni Judas. Grabe. But dito si Judas, makikita mo parang hindi siya affected nung nangyari. Ang nakikita pa rin niya yung kanyang sariling desire. Yung genuineness ng pagsunod niya sa Lord was in question. Kasi, bakit ganun? Bakit kaya mong talikuran bigla ang Panginoon? No? Nakakalungkot. Meron nga akong nabasa, Pastor. Parang out of the disciples daw, lahat na record na tinawag si Jesus na Lord, my Lord. It was only Judas that was never recorded. Ang tinatawag niya kay Jesus was only a rabbi. Parang rabbi. Parang doon makikita mo yung paano siya mag-isip kung paano siya tumingin kay Lord. Na hindi ko tinitingnan na Panginoon ito. Teacher lang siya para sa akin. Kaya siguro ganun kadali sa kanya na i-betray si Jesus. Oh, that is very possible. Ang ganda. Ang ganda nun, na parang, yun nga, wala talaga siyang personal encounter with Jesus. Even though, physically na nga sila na talaga magkasama. Yeah, that's good. That's a good insight. Kasi, totoo, iba kasi yung level nun, Lord. When you say that Jesus is Lord, siya na ang nasusunod sa buhay mo. But when you say Jesus is Rabbi, tinuturuan lang ako nito. Teacher ko lang to. Ang dami lang ako natututunan dito. Pero hindi talaga siya Panginoon ng buhay ko. That's a good insight, bro. That's good. That's good. Oh. Kaya sa atin, as followers of Christ, sa atin din, sa ating mga manonood, sa paglilingkod natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, i-examine din natin yung puso natin. Sumusunod ba ako sa Lord? Ginagawa ko pa do? Kasi ibang tao, lalo na itong panahon na to, Holy Week, religiously. Meron yun na, alala ko, nung bata ako, isa sa mga pangarap ko yung pabasa. Makuha ko sa pabasa. Hindi ko nakuha sa pabasa.
Kasi nabalitaan ko sa pabasa, kaya mong gumawa ng sarili mong beats. Medyo musically inclined na ako nung bata ako. So gusto kong gumawa ng sarili kong beats pag ako nakuha sa pabasa. Nakuha eh. Si selfish. Selfish. Okay. But you see, yun nga, dito sa ating bansa, marami tayong tradition. No? Alam natin yung mga kababayan natin, deboto. No? Let us check our hearts. Why are we doing this? Dahil ba we'll get something in return? O talagang mahal natin ang Panginoon? No? Nakakalungkot lang. Sometimes I hear people na sinasabi nila na kaya po ako dito nagtsatsaga po kasi meron po akong pinapanalangin. And sometimes thoughts come into my mind na paano ko hindi sagutin ng Lord yung panalangin mo? Just like Judas. Diba? His expectations were not met. So, kaya ganun yung nangyari. Really have to check your heart. So, speaking of checking your heart, no, yung pinaka laging question ng mga Christians na, no, predestined ba si Judas to betray Jesus? I think it's a very controversial question of, ito ba ay plinano ng Panginoon noon pa or hindi? Alright. Although yung betrayal ni Jesus, na-prophesy na mangyayari. No? And although si Jesus, alam niya kung sino yung magbe-betray sa kanya. No? I always ask the question, what do you mean by predestined? Does it mean wala ng choice si Judas? Kundi to betray Pinili na siya. Jesus. Pinili na siya. Long ng ago. Diyos. Yeah. Na para bang kung magbago ng isip si Judas, that won't be possible. I don't think so. I think binigyan siya ng pagkakataon ni Jesus. Ako, the way I see it, the mere fact na alam ni Jesus na gagawin sa kanya yun ni Judas, and yet pinili pa rin siya maging treasurer. Jesus wanted a change of heart sa taong ito. Kasi pinagtiwalaan siya eh. Pinagtiwalaan siya eh. No? And binigyan din siya ng authority. Binigyan din siya ng power to cast out demons, to heal the sick. Diba? So, Jesus, ang magkagandahan lang dito, Jesus never treated Judas as a villain. Never. Kahit nung time na, di ba, nung Last Supper, sabi niya may magbe-betray sa kanya. And lahat nagtanungan, di ba? Anong ginawa ni Jesus? Nagsasawsaw siya nung tinapay. Sabi niya, Lord, sino yon? Ito yung pagbibigyan ko ng tinapay. Binigay niya kay Judas. Pero it wasn't to show na, hoy, masama kang tao. Actually, meron pa nga silang usapan ni Jesus. Ano pa sabi ni Jesus sa kanya? Yung gagawin mo ng mabilis. Hindi pa siya in-expose ni Jesus. Sa tingin ko, kung in-expose ni Jesus yon kay Peter, at tinaga siya ni Peter. Di ba? May dala-dala pa naman espada si Peter during that time. Baka siya yung unang tinaga ni Peter. Di ba? Pero, grabe si Lord. Sinabi niya ganun. Kaya nga sabi sa Bible, hindi na intindihan ng disciples. Akala nila may pinapagawa si Jesus doon kay Judas. No? Grabe ang pagmamahal ng Lord. Pinakita kay Judas. Sa ibang accounts nga, Pastor, nag-warn pa si Jesus. Sabi niya, woe is the man, di ba? Yes. That will betray me. Mabuti pang hindi na siya pinanganak. Yes. Tapos sabi ni Judas, ako po ba yun? Oblivious si Nagtanong pa siya. nagtanong pa si Judas. Ako ba? Buti hindi sinabi ni Jesus, ang galing mo. No, so, yun nga, depends on what do you mean by predestined. Pag sinabi mong walang choice si Judas, I don't think so. Because Jesus gave him many opportunities for a change of heart. Plus, we have our own free will. Yes. Kapag sinabi bang predestined, wala nang free will si Judas during Yun. that time. Na parang, wala na, set on stone, ikaw na Yes. talaga ang magbe-betray. Yes. So, may possibility na pwede palang iba yung pinili niya. Ito yan, the wisdom of God, no? Alam niya kasi yung mangyayari sa lahat ng bagay, no? It's not that God
would look ahead in the future to see kung yung ba ang gagawin ng tao na to. He knows. Alam niya na kagad. Tandaan natin, Jesus is God. He is all-knowing. No? But I believe, kung ang sinasabi natin predestined, ay alam ng Diyos, alam ni Jesus, that Judas, kahit anong opportunities ang ibigay sa kanya, would still choose to betray him. Yes, I believe in that. No? Hindi inalis ni Jesus yung kanyang free will. In fact, binigyan siya ng maraming opportunities. But, ayun nga, no, alam pa rin ni Lord, kahit anong mangyari, pipiliin pa rin ni Judas to betray him. No? Sayang lang siguro, minsan iniisip ko, no, what if Judas ay hindi nagpaamatay at katulad ni Peter na lumapit kay Jesus at humingi ng sorry? Would Jesus have forgiven him? No? Isa pang bagong tanong yun. Ano? Sa tingin ko, papatawarin siya ni Lord because, di ba sabi naman sa Bible, if we confess our sins, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us of all our unrighteousness. I don't think that verse doesn't apply to Judas. Hindi naman sinabi doon, except Judas. Di ba? So I think it applies to everyone. It applies to everyone. So with that being said, Pastor, isang mainit din na question sa mga Christians kasi 'di ba si Judas hindi siya nagrepent. Yes. So after na makonsensya siya ay nagpakamatay siya, nagbigtay. So one of the questions sa mga Christian, ano nangyari kay Judas? Na-save ba siya o napunta ba siya sa hell? Ayun. Very, very difficult question. Ano? It's because, number one, the Bible is silent about it. No? It is silent about it. But we could see things na sinabi sa Bible. For example, sinabi sa 1 Peter that when Jesus died, He went to those who are in prison and preached doon. And then sinabi sa Ephesians that when He ascended on high, He led captives on His train. So, ano ibig sabihin nun? Maari, no? According to many scholars, ang sinasabi nila is that Jesus went doon sa place of prison. Saan yun? Doon sa, what do you call this? Sa Sheol, no? Or sa Hades. At doon, nangaral siya ng salita ng Diyos. Kaya pag-ascend niya, sabi sa Ephesians, dala-dala niya na yung mga captives. Now, is Judas one of them? I hope so. Kung si Judas ay isa doon, siya na siguro ang pinaka maswerteng tao sa buong mundo. Bakit? Malamang kararating pa lang niya sa impyerno eh. Pagkarating niya sa impyerno, ilang mga minutes pa lang, hours pa lang, bigla nakita yung si Jesus. Kilala ko to. Si Jesus to. No? Baka doon tinawag niya na si Jesus na Lord. No, hindi lang Rabbi. I hope nag-repent na siya doon. I hope nag-repent na siya doon. Ano? Maari. No? But again, that is something that the Bible is silent. Although meron mga ganong verses na sinasabi sa Bible, I guess malalaman natin 100% sure when we get to heaven at nakita natin si Judas doon, safe. Na-remember ka lang kasi yesterday, di ba, we also discussed Adam and Eve not asking for forgiveness. Yes. And now, dito na naman sa story ni Judas, same thing. No, instead of repentance, instead of asking for forgiveness, they chose to do yung ibang ways. Yes. No? They chose to, ayun nga, to commit suicide kay Judas, which is a tragic end. Whereas kay Adam at kay Eve, they chose to blame each other. You know, and I can see that nowadays, it's really something applicable to all of us na there's really a moment wherein pag nagkasala tayo, there's a chance for us to go back to God. Yes. No? And we should not let that shame, yung parang na guilt, no, na nakokondemn ka, to stop you from going back to Jesus and asking for His forgiveness. Because like the verse that you've shared, Pastor, no, talagang pwede kang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. At siya
papatawarin po niya tayo. So I just like to encourage those who are viewing right now na there is hope in Jesus. And you can go back to Him. Kung Yes. kahit gaano pa ka-grave yung kasalanan mo, no, pwede kang mag-reach out to God and turn from your wicked ways and follow ulit si Jesus. Amen. Amen. Yes, yes. Ano man yung nagawa nating kasalanan, no? Even if sinabi natin na ang bigat ng kasalanan ko, sa tingin ko hindi ako mapapatawad ng Panginoon. No. Ang binigay ng Lord sa atin very clear. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Forgiveness is always available sa Panginoon. Amen. 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 And Amen. suicide is never Yes. the answer. The Yeah. last straw mo, last resort mo. No. So, I just want to encourage those who are listening and watching right now that meron pa. No? Meron pang pwedeng ibang paraan. That is not the solution. Jesus is the solution. He is the answer. Amen. Do not let, parang si Judas, do not let yung condemnation, draw you. Shame, guilt, draw you into doing the wrong thing. Huwag, kapatid. Because Jesus loves us. God loves us. Amen. No matter how many times tayo tumalikod sa Kanya. Siguro yun yung lesson sa lahat ng ito, no? That, yes, we may have been selfish all of our lives. Ginagawa natin things para sa sarili natin benefit. But God knows us, and God loves us, and God welcomes us back to Him. Maaring marami ka nagawang mali. Patong-patong na yung kasalanan mo sa buhay mo. Sasabihin ng iba na, kasi ganyan ng ang demonyo. Sasabihin niya, wala ka ng silbi sa mundong ito. Mas mabuti pang tapusin mo na yung buhay mo. Huwag ka maniwala doon. You can always turn back to God. God will never forsake you. God will never turn His back on you. Kung si Judas, kung humingi na siya ng tawad sa Panginoon, papatawarin siya ng Lord. Tayo din, papatawarin tayo ng Lord. Anong model natin dito? Si Peter. Advance for tomorrow. But si Peter, lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, pinatawad ng Panginoon. Why? Because ganun ang Panginoon. He loves us. He loves us. Huwag mo hayaan yung guilt, yung shame, eat you. Huwag mo hayaan yung mga voices in your head, sabihin sa'yo na wala na, tapos na ang buhay mo. You are good for nothing. Hindi totoo yan. Because in the eyes of God, you are precious. In fact, Jesus died for you. Binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa'yo. Huwag mong isipin hindi ka mahalaga. Because si Jesus nakita na ikaw ay mahalaga. He was willing to die on the cross to experience all the pain, all the hurt, just to bring you back to Him. Lapit ka sa Lord. Lapit ka sa Lord. Nakakatuwa yung sinabi ni Jesus sa Matthew 11. Sabi niya, "Come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." Pagod ka na ba? Marami ka bang bitbitin? Marami ka bang pinagdaanan sa iyong buhay? Na para bang wala ng pahinga sa iyo? Jesus can give you rest. Jesus can take away that burden. Ang invitation ni Jesus, come to Him. Come to Him. Lapit tayo sa ating Panginoon. Amen? And if you want to do that, I'd like to invite you. Lapit tayo sa Panginoon. Kung sino tayo. Si God, ang kabutihan ng Panginoon, hindi niya sasabihin sa'yo, huwag ka lalapit sa akin na marumi ka. Maglinis ka muna. Hindi. Lumapit nga tayo sa Kanya kahit marumi tayo. Kasi patatawarin niya tayo. Lilinisin niya tayo. Siya ang maglilinis sa atin. So I invite you today
ikaw na nanonood nito, if God is speaking to your heart, do not listen sa mga binubulong sa'yo ng thoughts mo, ng heart mo. Makinig ka sa sinasabi ng Holy Spirit. Bumalik ka sa Panginoon. I'd like to invite you into a prayer. Let's pray. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, I pray, Lord, sa bawat isa, Panginoon, sa amin na narito, maging sa mga nanonood. Speak to their hearts, Lord God. Let them realize, Lord God, that, Lord, yung kanilang pagtakbo, papalayo, yung kanilang mga maling nagawa, Lord God, the things na dumadaan sa kanilang isip at sinasabi na wala na silang silbi. Lord, hindi po yun totoo. Because ang katotohanan po, you died on the cross because you saw us, Lord God. That, Lord, we are worth, Lord God, worthy na mailigtas pa uli, maibalik uli sa'yo. We are worth something. Sinasabi ng mundo, we are worthless. But sinasabi mo, we are worth something. We are worth it. So Lord, I pray, Lord, sa mga nanonood, Panginoon, speak to their hearts. Open up their hearts, Lord God, to your word. And kapatid ko, ikaw ay willing. Lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng iyong mga nagawang mali at kasalanan. And I'm telling you, papatawarin ka ng Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa iyo. Forgive us of our sins. Cleanse us of all our unrighteousness. And Lord, we put our faith in you. In Jesus Christ, who died, who was crucified and died on the cross to pay for our sins. And starting today, Lord, we commit our lives to you. Ikaw na po ang susundin namin sa iyong buhay. Lord, yung invitation mo to come to you, Lord, we come to you. Lord, give us peace. Give us rest. I declare rest, Lord God, sa mga nanonood, Panginoon. Sa bawat isa na nakakapakinig nito, I declare your rest. And I pray, Lord God, that, Lord, they would find true rest and peace and love in your presence alone. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Like to tell you, there is hope. Huwag kang mawala ng pag-asa. Like to encourage you, patuloy ka magbasa ng Bible. Kung hindi ka pa nakapagbasa ng Bible, open your Bible, basahin mo. God loves you. Talk to the Lord. Pray to the Lord. Lumapit ka sa Kanya. And most important is to find a Christian church, a Bible-believing Christian church. Maten ka dun. Kasi the Lord would want na yung relationship mo sa Kanya lumalim pa. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Amen. Yes. We are encouraging you to visit also our website, our social media pages. If you want to connect with us, you can do so, no? Lalo-lalo na dun sa mga they feel like they're hopeless, they feel like they're depressed, they're alone, you can reach out to us, no? And we're willing to pray for you and help you and guide you in your Christian journey. Amen. And kung naghahanap ka ng church and you're around here, kami po ay nasa Eastwood lang. Na? We are at the 5th floor ng Techno Plaza 1. If you're around here sa Quezon City, Eastwood City, pumunta ka dito. We will welcome you sa aming church. Because lahat kami dito makasalanan na pinatawad ng Panginoon. We found peace. We found love. We found grace in Jesus Christ. Amen. So hanapin mo lang Grace Cornerstone City Church dito sa Eastwood City. And we would be happy and glad that makakasama ka namin. Yes. We'd like to invite you again for tomorrow, our last day of our table talk. Yes. So same time po tayo tomorrow. Tune in po for our last episode. Yes. See you again. Bye-bye. God bless you. God bless. Bye-bye.